Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang morning sa iyo, kaagapay. Welcome sa unang salmo. Dito yan sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Ito po ang inyong companion kay El Garcia. Let us take this moment para pasalamatan at purihin si Lord for His goodness and faithfulness. May tanong muna ako sa iyo today. Sino ba yung kapitbahay mo? Or kapag naisip mo yung kapitbahay, what comes into your mind? Yung katabi mo ba ng bahay? Yung kaopisina mo? Yung kasama mo sa jeep o bus? Most of the time, kapag sinabing love your neighbor, iniisip natin relationships, words, action. Pero today, I want to stretch that idea a bit. Sabi ni Jesus sa Mark 12 verse 31, love your neighbor as yourself. Simple, diretso, pero napakalawak ng implication. Because loving your neighbor is not just about kindness, it's also about care. And sometimes, the way we treat the environment directly affects the people around us. Kagapay, patungkol dyan ang ating mapag-uusapan today. Huwag kang bibitiw ha, tuto ka lamang dito sa unang salmo. Madalas iniisip natin na environmental care ay patungkol lang sa puno, sa hayop o sa ating climate. Pero kapag mas pinag-isipan mo, tao ang unang naapektuhan kapag nasisira ang kalikasan. Kapag may baha, sino ang apektado? Kapag may maruming hangin, sino ang nagkakasakit? Kapag may kakulangan sa tubig, sino ba ang nahihirapan? Most of the time, hindi yung may mga kaya o may karoong kapangyarihan, kundi yung mahihina, yung walang boses, yung walang choice. Kaya ang environmental care ay hindi lang about nature, it's about people. Kung mahal mo ang kapitbahay mo, iisipin mo ang epekto ng mga ginagawa mo sa kanya, kahit hindi mo siya kilala personally. Aminin natin, minsan sinasabi natin, wala naman ako magagawa. Maliit lang naman yung ambag ko. At hindi ko naman responsibility yan. Remember, love is never passive. Love moves, love considers, love sacrifices. Hindi sinabi ni Jesus, love your neighbor kapag convenient. Hindi rin sinabing, love your neighbor kapag madali. Ang sabi niya, love your neighbor as yourself. Kung ayaw mong mabuhay sa maruming paligid, kung ayaw mong malagay sa peligro ang pamilya mo, kung ayaw mong mawala ng kinabukasan ang mga anak mo, that same concern should extend to others. Sa buong Bible, makikita natin na ang tunay na pag-ibig ay may kasamang gawa. Hindi lang salita, hindi lang intention. Sabi sa James 2 verse 17, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Ganon din ang love. Kapag sinasabi nating mahal natin ang ating kapwa pero wala tayong pakialam sa kondisyon na nakakaapekto sa kanilang buhay, kailangan nating mag-pause at mag-reflect. Environmental care becomes love in action. Simple acts, daily choices, intentional living. So what does compassion-driven living look like? It starts with awareness. Pagiging conscious sa paggamit, pagiging responsible sa pagtatapon, pagiging maingat sa pagkonsumo. Hindi mo kailangan maging perfect, hindi mo kailangan gawin lahat. Pero pwede kang magsimula sa maliliit. Because yung maliliit na care na yan, kapag pinagsama-sama, nagiging malaking impact or pagmamahal sa ating kapwa at kapaligiran. Kapag nag-ingat ka sa kalikasan, may iniingatan kang tao. May pinoprotektahan kang pamilya, may binibigyan ka ng pag-asa. Subukan mong tignan ang mundo sa mata ng Diyos o sa lente ng ating Panginoon. Isang mundo na mahal niya, isang mundo na may taong mahalaga sa Kanya. At I want you to ask yourself right now,
Paano mo pinapakita ang pag-ibig mo sa kapwa sa paraan ng iyong pamumuhay? Because sometimes loving your neighbor looks like caring for the space you share with them. Kaya this moment, kaagapay, I invite you, tara pray tayo. Heavenly Father, we ask that you continue to guide us, to teach us na magmahal sa ibang tao. Panginoon, buksan mo yung aming mga mata sa epekto ng aming mga choices na ginagawa sa aming kapwa. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng pusong may malasakit sa mga tao at sa aming kapaligiran. Malasakit sa mga creation mo. Malasakit sa mundo na iyong minamahal. Naway ang aming pamumuhay, Lord, ay maging patunay ng aming pag-ibig sa iyo at makapagbigay po ito sa iyo ng ultimate glory. This is our prayer in Jesus' name. Amen. So today, kaagapay, let this truth settle in your heart. Environmental care is love for neighbor. Hindi ito hiwalay sa faith. Hindi ito extra. Bahagi ito ng pagsunod kay Kristo. When we care for creation, we protect people. When we live compassionately, we reflect God's heart. May our love be seen not just in words, but in the way we live, care, and choose compassion every day. Ako po si Kael Garcia at ito ang unang salmo. Kung may mga learning ka at nais na ibahagi sa atin, mag-comment na sa ating ongoing streaming sa Facebook at sa YouTube. Kita-kits ulit tayo sa susunod na episode ng ating program. Laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan. Kaya buhay mo, kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka, kaagapay. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng 1,100 ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalain nawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.